Hello mga ka-legit Davercads! Happy Saturday sa inyong lahat at medyo maulan po tayo ngayon ano. So meron pong panibagong updates kung saan meron pa nga bukod kay Atasha, sino pa nga ba ang lalaking ipapasok posible ng EAT bilang host. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin. So bago tayo magpatuloy, i-shoutout po natin si Remo Harasha 9603. Pa-shoutout po baka naman. Hello, and mega love shoutout to you. Salamat sa panonood po ninyo. And ngayong araw nga ng Sabado, EAT September 23, 2023, ay update po natin dahil ngayong araw ay pak na pak ano, talaga namang masasabi natin na 100% lahat po ay tumutok po sa EAT ngayong araw dahil habang tayo nanonood po sa Facebook, ito po ay nagkamit ng 20,000 live viewers, lalo na po sa Gimme 5 nung ipinakilala na po yung younger sister ni Ellen ano, at sa TVJ po umabot ng 56,000. Dati po kasi parang nasa concurrent viewers sila nasa 41. Ang pinakamalaki 41,000, and then sa TV5 Philippines naman ang pinakamalaki umaabot ng 90,000 concurrent viewers. But this time grabe, lahat ata ng platform nila talagang pinanood ano. Tas bukod pa yung sa kanilang free TV ay nako, talaga naman doon mo talaga makikita na talagang pag Saturday pak na pak talaga lahat nakatutok. 11:30 AM pa lang makikita mo na talaga yung mga viewers, grabe. Talagang nagpapalakpakan na talagang inaabangan. Pero talagang na-surprise po tayo kasi hindi natin inaasahan na ganito kaganda no ang bibisita ngayong araw ng Sabado, kung saan ito po ay isa na siyang official na legit Davercad, si Miss Atasha Mulak, na anak po no na isa sa mga twins ni Miss nito pong dating beauty queen na si Miss Arlene. And of course, yung kanya pong tatay ni Mr. Aga Mulak, yun, ang dati pong heartthrob ng Philippine showbiz industry. So ito na po yun no, talagang pinakilala na nila si Atasha or Tash, ang kanyang tawag, as a new legit Davercad. So hindi inaasahan, pati sila bossing, sila tito, kasi nakita nyo naman po yung reactions po nila. Even ng ibang mga Davercads, parang nagbalik tuloy tayo sa Aldab era no. Nung first time nilang nakita or nagkita si Alden tsaka si Maine Mendoza doon po sa sa concert nila. At talagang masasabi mo talaga na na na-surpresa talaga tayong lahat. Kahit po kami mga vloggers, we cannot expect na magkakaroon sila ng panibago nilang legit Davercads through Miss Atasha Mulak, no? Pati nga po ang sila Miles, ang ilan sa mga legit Davercads na nando doon. Di nila ina-expect kasi ang ina-expect natin mukha pa rin ng ilan sa mga Davercads po natin. Kasi parang nilihim po yun o hindi po talaga sinabi yun ni kila bossing para yung kanilang reaction is talagang pure, genuine, di ba? Naglakihan yung mata nila. Kala ng ilan sa comment section si Maha Salvador daw ang nagbabalik. Dahil nga parang si Maha na rin siya gumalaw, pati yung build ng kanyang katawan parang si Maha. So, hindi natin ina-expect na ito pala si Atasha na isa sa mga twins ni Miss Charlene, no? Charlene pala, hindi Arlene. Charlene Mulak and Miss Aga Mulak, Mr. Aga Mulak, no? Ang gaganda, ang napakaganda po ng kanilang anak dahil pinagsama yung kanilang muka. Pero parang more on Charlene siya yan, more on Charlene. And we do believe na welcome na po siya ni bossing bilang isa sa mga legit Davercad sa makakasama po natin araw-araw sa kapananghalian. Kasi according to ito pong si Tito or si bossing, sinabi niya kanina na
pinayagan lang kasi parang as much as possible ayaw ni Mr. Mulak or ng kanilang parents na mag-showbiz po sila as long as na hindi pa sila tapos sa pag-aaral. But since tapos na po sila at honor pa po ito, kaya pala sabi ni Lola, yung si Lola po ni Ellen, na nung dinescribe niya po itong younger sister, maganda siya, talented, studious, matalino, ganun niya. Kasi nga po graduate siya with honors. And sa ngayon, wala pa naman pong ipinopost, no, yung kanya mga magtutong magulang niya kung ano po yung naging impression nila patungkol dito. Pero pang masasabi lang natin, this is really a good choice na ginawa po ni Miss ni Miss Atasha, no, na mapili niya ang EAT na maging isa sa mga legit Dover Cats dahil mind you, bumilang ka lang po ng ilang buwan, sobrang sikat na yan at dami na rin commercials niyan. Ganyan po katindi magpasikat ang isang ang EAT. Noon pa man sa Eat Bulaga, 'di ba? Lahat po ng mga pumasok na host ay hindi lumalabas na hindi nakikilala ng showbiz industry. At pagkatapos pag lumabas na sila doon, talaga masasabi mo na meron silang may ganap sila sa showbiz. Ganon din po itong si Miss Atasha. Inaasahan natin 'yan. Pero alam niyo po ba na may inaasahan pa ang lahat kasi itong si Miss Atasha, may twins po siya na si Andres Mulak, na inaasahan din ng lahat na makakasama din dito. Baka ito po lang natin ito po ay speculation pa lang, wala pang confirmation. Baka sabihin naman ni Ellen sa kanyang Gimme 5 na kailangan natin makilala yung kanyang younger brother, which is si pag sinabi niya yon next week, ibig sabihin niyan talagang ibig sabihin lang niya na ipapasok din si Andres Mulak na isa rin sa mga twins. Of course, kung twins po sila niyan, tapos na rin sa pag-aaral yan, diba? Nakikita, pag binisita nyo po yung Instagram account po nila, makikita nyo kung paano sila mag-band ng pamilya kasi parang hindi na rin sila sinundan ni Miss Charlene Mulak tsaka ni Mr. Aga Mulak. Naglaylo na rin po yung kanyang tatay. Tapos inaasahan din po ng lahat na kaya daw kinuha ito pong twins na to, itong si Atasha, dahil pantapat daw dito sa kambal ni Miss Carmina Villaruel and Soren, si Mabi tsaka si Cassie. Actually, kahit di naman sila tapatan niya, Diyos ko, hindi naman talaga rin nagte-trending, 'di ba? Kumbaga parang kung kasi baka awayin tayo ng mga fans ni Mabi tsaka ni Cassie, no. Hindi ko naman sila dinidiscount, pero hindi naman talaga sila nagte-trend pa bilang mga host. Dito po kung yung show nga hindi nga nagte-trending paano pa kaya yung mga host, 'di ba, na ipinasok lang dito na masasabi mong baguhan. Pero makikita natin 'yan at tingnan niyo po, i-observe niyo 'yan. Bibigyan nila ng malaking break yung kambal na 'yan para patunayan sa EAT na mas sikat yung kambal nila dito. Pero para sa akin, this is gonna be a fresh or breath of fresh air, no, na makita natin yung bagong host ng EAT. Ayun. So ngayon, bago tayo magpatuloy, ay magre-react muna tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa ating update. So, unahin natin ang komento mula kay Mr. or Anong Balita 335. Sabi niya, pinatagal pa yan. Siguro naman sa dami ng nakakaalam na ang Eat Bulaga at TVJ, grabe yung halos host. Pag nagtrabaho ka sa kanila, yung pag-aari mo kanila daw ay naapo. Ayan. Tama naman no? Kapag nagtrabaho kasi nila, feeling nila lahat yon is talagang sa kanila kasi feeling nila pinapasweldo kanila, pero hindi nila alam meron pong legality na na kailangan nilang sundin. Sabi ni Tony Santos, yung EB title malabo pa sa ngayon na mapunta sa TVJ dahil matagal na process yan. Even if may decision ng IPOP, iaakyat pa sa Court of Appeals, then whatever the decision of CA, pwede pa rin nila iakyat sa Supreme Court at ito na ang final and executory, sabi niya. Matagal pa ang kaso, abutin pa rin niya ng ilang taon kasi may natalo sa kaso. Siguro pupunta pa sa Court of Appeal. Pag natalo, siguro punta pa yan sa Supreme Court. Sabi ni Boom Imperial. Ayan. Ay nako, alam niyo po talagang yan, talagang proseso po talaga yan. Lalo na po ang loss, 'di ba?
ano po, yung proseso dito sa Pilipinas napakatagal. Grabe, ganun katagal. Kaya naman, siguro po mas yumayaman na yung EAT host and EAT production, di pa tapos yan. Sabi ni Fred Bumanlag, 759, bakit hindi nila gamitin ang titulong fake bulagta o kaya tape bulagta? Kasi sikat na sila sa pangalang ito. Ay, true. Kasi nga naman 'di ba parang ang pangit kasi napaka-negative ng ng outcome kapag yun ang ginamit. Tapos kung pwede sila mag-isip ng panibago, no? So but anyways, maraming salamat po sa inyong pagka-comment at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share and subscribe and please follow me on my Facebook page, DarEdCB. God bless everyone.